Magandang gabi po mga kapatid at happy meeting po sa bawat isa sa atin. Ating napapurihan at pasalamatan ang ating dakilang Panginoon sa pamagitan po ng ating pag-aawitan ngayon. At bago po tayo mag-aawitan, tayo po muna ay manalangin at isinipit ang ating Diyos. Kapagpala naming Ama, ang tahanan mo po ay nasa kaitaang sa ng langit. Sa mga oras po ito, Ama, kami po ay dumalangin sa inyo na nagpupuli at nagpapasalamat po kami sa inyo pong mga kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig. Salamat din po sa banal na Espiritu na patuloy na gumagabay sa bawat oras na namin mga buhay. Naging sa mga oras na ito, kami po ay inangay sa bawat salbahan natin upang kami po magkapatid at magkasama-sama sa mundo at magpasalamat sa inyong narinamang natin. Kami po, Ama, ay pakalinisin mo sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasalang nagawa sa inyo upang kami po ay dapat sa inyong pananahanap namin ng gabi. Maraming po salamat. Nawa po, Ama, sa aming pag-aawitan ay gabayan kami ng isang Espiritu at mga isamahan kami ng mga piniling anghel. Sa aming pong pag-aawitan at tulungan po kami maitaas at mapupuli ang inyong dakilang mga. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Ito po'y alang-alang ng lahat sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas sa Jesus. Amen. Ating pong buksan ang ating mga hymnal sa number 336. Kahit saan man ako ay sasama. Kahit saan man ako ay sasama. 23. Kahit saan man ako ay sasama. Kahit lusat papagkukulan niya, saan man hindi siya kasama, ay walang ikaw at kundi pangamba. Saan man ay di ako nangangamba, kailangan at siya susang kasama. Saan man hindi ako nag-iisa, kung wala ang kaibigan kasama, kahit saan ako akainiyan, ay pupurihin siyang walang hanggan. Saan man ay di ako nangangamba, kailangan at si Jesus ang kasama. Saan man ako'y mahihiglan, kung dumating na ang kinagabihan, ano mang bayan ang aking kagisnan, ay laging kong siyang tahanan. Saan man ay di ako nangangamba, kailanman at si Jesus ang kasama. Hymn number 351. He's so sweet to Christ and Jesus. He's so sweet, wait, he's sweet. He's so sweet in Christ in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know the things the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I love him more and more. Jesus, Jesus, friend,
Oh, for grace to trust me more. I'm so glad I learned to trust you. Precious Jesus is your friend, and I know that thou art leading. Will be with me till the end. Jesus, Jesus, how I trust thee, how I prove you more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust thee more. Hymn number 330. I need thee every hour. I need thee every hour. When we sing, I need thee every hour. Most gracious Lord, no tender voice like thine can be so. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee, oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Stay down nearby. When thou art nigh, I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee, oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, in joy or pain. Please and abide, all I need say. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Teach me thy will, and I which promises in thee fulfill. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Para po sa ating opening song, atin pong sama-samang awitin ang Oras ng Panalangin. Hymn number 312. Samapalan ng oras, ready, sing. Samapalan ng oras, ng panalangin, tayo ay magtitipon sa kanyang piling. Tayo ay magsilapin kay Jesus na giliw. Biyayaan ay paglunan kay langit sa akin. O pinagpalang oras ng dalangin, palunas ka sa pagod, hirap at hilangin. Sa
Kung mayroon kayong Biblia at ipupuksan sa mga kainkaan, Kapitulo 4, talatang 20 hanggang 22, ito po ang sinabi. Ako, makinig ka sa aking mga salita. Igiling mo ang iyong paninig sa aking mga wika. Huwag mong pabayaan sila mawala sa paningin mo. Ingatan mo sila sa kaibuturan ng inyong puso. Sapagkat sa mga nakasakto sa kanila, ang mga ito buhay at kagalingan nilang buong katawan. Pagpalain po ang mga kalalang ito, tayo po ay marami. Mapagpala namin nga Diyos, kami po ay matulong magpapasalamat sa inyo sa mga pagkakataon binigay mo sa amin upang patuloy mo amin purihin at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya sa mga oras po ito, kami po ay nagpapasalamat o Diyos sa imitas sa linggo na inyo kami binigyan ng kalakasan at pinaluyo po kami sa lahat ng kapamakan. Upang pagkaroon sa Diyos na kami po ay patuloy mag-aaral sa inyong banal na halik. Kaya tulungan na po kami sa aming pag-aaral na ito po ay may tinong sa aming mga pagkakaisipan na naman ang Diyos sa aming mga kahinaan, ikaw ang Diyos ang magbibigay sa amin ng kalakasan upang sa ganun na patuloy kami magpupurin sa inyo. Sa mga oras po ito, ating nilalapit po sa inyo ang aming kalapagkita si Brother Ayat na siya po ang magbibigay po ng isayos na oras nito. Pagpusin mo siya ng pag-administrator na ang kanyang sabihin, ito po yung magsuras sa inyo, na ito po ang magbibigay po sa amin ng kalakasan sa aming pananampalataya habang kami nagintay sa itong karulang sa amin. Amin pong dalangan po ang aming mga kapatiran na tungo sa bahay sa parang, natin po sila, sa ganun, sila kasama namin sa pagsamba. So
So maraming po salamat sa inyong mga pagtugon sa aming mga panalangin sa bawat aming mga pagkulang kasama sa inyo o sa pangalan ng aming kapagligtas. Magandang gabi po sa inyong lahat, kapatid. Ating pinig po. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sapagkat muli naman natin naratan ang kanyang pag-ibig kung saan kanyang tayo pinipon dito sa kanyang bahay sa mahal upang pumuri sa kanyang maraming pangalan. Welcome niyo po sa ating mga bisita. Sa gabi po ito, ating matutunghayan ang lahat ng partisipan sa ating screen. Ating po papakala sa inyo ang ating tagapagsalita. Isa po sa ating masigasig na kabataan, lang iba po kundi si Brother Dan Ayang. Sa kadalanan po ngayon ay araw ng Miyerkules. Ito po ang ating araw ng panalangin, mga pasasalamat at mga kahilingan. Ating po pinukusan ang mesa para inilulod ang iyong mga kahilingan at pasasalamat. Bukas na po ang mesa. Sino po? Sige po, ano ba yan? Ate po, si Sister Conchil. May microphone po yan sa isang bench. Isama po natin sa panalangin ang pamilyang More dahil siya nanay Lisa po ay kumana na. Kaya nalungkot kayo ang pamilya niya. Sama po natin sa panalangin. Maraming salamat po. Ang ato ng ating request ay ating po mabasa sa school. Sino ba po? Request prayer. Kailangan natin yung anak ko na sa abroad, yung Bullet, yung Lisa, yung Bongbong, at saka yung anak ko isa, Uli. Sana ang pag-travel niya. Sana good health sa mga anak ko lahat. At saka ako minutay. Sana kagaling yung tumpa ako magkakit. Unang po, thank you. So, maraming salamat po. Muli, ito po ay aking kababayan, kaya na nakasulat yan sa ating screen. Brother Jun. Isama ko natin sa panalangin si Sister Remy Pedro dahil yung kanyang anak na Joy ay tumanaw na. Ngayon ay nakahimlay sa Vasquez. Hindi natin inaasahan, biglang pagkawala niya, nabigla rin kami. Siya po ay inakasan niya yung kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya ako po nananawagan sa inyo, lalo na mga kabataan, pag may problema kayo, huwag niyo sarili. Pag may problema kayo, sabihin niyo, kung hindi niyo kayang sabihin sa inyong mga magulang, sa iglesia, sa mga kaibigan niyo, lalo na dito sa atin, sa mga namumulong, simbahan. Huwag niyo sarilinin, mga kabataan, sapagkat maraming mga kabataan ngayon na hindi alam kung ano yung kanilang gagawin at hindi natin iniisip na mangyayari ito sa ating bilang mga aktivista. Kaya ako nakikiusap sa inyo, alalayan natin ang isa't isa. So, supoy ay wala na. Kanina ay pinuntahan ko sa Las Piñas Doctor dahil po ay pinala namin sa mga gusto kong bisita. Siya po ay nasa Vasquez, doon po sa may Bangko Orban. Yung dating pinag-inglayan ni Brother August. Sa mga gusto po pumunta mamaya ay nandun po siya. Usama natin sa panalangin si Sister Remy. Kasi alam nyo naman, nag-iisang anak na lang yun. So sana ay yun. Kahit sa kapila ng kanyang nararamdaman ngayon,
ay nagkaroon siya ng pag-alim sa pamamagitan ng ating panalangin. Salamat po, Lord Dios. Hindi po yung mababasa dyan sa ating screen, pangatlong nahilingan po. Meron pa po ba? Magandang gabi po. Ako po ay magpapasalamat lang doon po sa Panginoon na kung naalala po ninyo yung bata na pinag-pray natin na si Vicky ay mataba na siya at nawala na yung mga bukol-bukol niya, praise God. At patuloy po natin panalangin successful na pag-uwi ni Dr. Dumundon sa kanyang proyekto sa church. At ganoon din po ako sa manunod ako sa panalangin sa Sister. Maraming salamat po. Salamat din po. Sige po. Lapit na po dito. Sama po natin ang mabatid sa panalangin ng aming ako si Kinyan. Kasi pa po ba yun, ang Miyerkules ang nangyari ng gabi ngayon po, wala siya ang naglalagnan. Sama po natin sa panalangin. Kasi po yung kapatid ko na mag-ibiyanan sa Sabado, galing pong Palawan, tapos papunta po dito, kasi dadalawin nga po niya ang nanay namin yung sakit. Na nawa igabayan ng Panginoon ang kanyang mag-ibiyanan at makaroon po siya dito ng ligtas. Yun lamang po ng kapatid. Salamat. Po, meron pa po ba? Hindi po, bukas pa. Bukas sinasara. Meron pa po ba? So, kung wala na po, lahat po na inulog, ay atin na rin pong maubasa. So, sa ating pong manalangin, atin po itong sama, ganun din po ang ating mga inulog. Nakabasa rin po ng ating Panginoon ng mga nilalaman, ang ating isipan. Ito na rin po ang inulog. Kaya po tayo ngayon ang nanalangin ng isa. I have nothing to believe only good as I can see. When I get there, what need me? Honestly, boy, in me. Now I'm dreaming like a witness, but ending one more dream. How I wonder when we taken to the paradise I've never dreamed. Paradise, my home across the sky, floating like an island to the air. Paradise, the sun will always shine. I'm dreaming of a night when I get there. In my emptiness I found you, and your love so near to show me how to get there to the paradise with you now. Now I'm dreaming one more time, for staying on the ground. It's a way to get the one of eternity right now. Paradise, my home across the sky, floating like an island to the air. Paradise, the sun will always shine. I'm dreaming of the night when I get there. I'm dreaming of the night when I get there. When I get there. Magandang gabi po sa ating lahat. And happy meeting. And so, maraming salamat, Ninita, sa iyong magandang awit na pinagdalog sa amin at sa ating Panginoon. So, kinakabahan kasi ako. Kinakabahan po ako. Walang beses ko na po ito. Kaya kinakabahan talaga ako. So, nagpapasalamat po ako kay brother
Then si Brother Elmer. Nagpapasalan ko kasi binigyan ng ako na isang kabataan na magsalita dito sa harapan. Parang kumagano ba? Hindi naman. Okay. So para sa time ko lang. So naiintindihan mo po yung sinasabi ko sa likod. Yan. Okay. So bago na lahat. So yan. Bago ko dumating sa aking tunay na fakta o topic, alamin muna natin kung ano yung disease, Tagalog, naramdaman o sakit. Yan. Sabi dyan, disease is an effort of nature to free the system from conditions that result from a violation of the laws of health. So ano bang ibig sabihin yan? The symptoms of disease, katulad ng pain, inaramdaman ng sakit, fever, inflammation, are nature's effort to get better. So ito pala, pag meron pala tayong maramdaman, ibig sabihin pala nun ay, alam yun, kumbaga, natural na nilalabas ito ng ating katawan, no? Para tayo ay galing, to get better. Sabi dyan, disease comes because we are violating God's physical laws of health. Sabi dyan, kaya daw tayo nagkakaroon ng maramdaman, mga kasakitan, dahil binaviolate daw natin yung physical laws of health. Next, sabi nga ni Willis Pastor, father of germ theory, sabi niya, began to understand the true relationship of germs to disease. Late in his life, when he stated, the germs natin, the soil, is everything. Yung soil dyan yung condition ng ating katawan. Ibig sabihin niya, meaning that a germ can only thrive in a suitable environment. So yung germ pala, no? Ano sabi dyan? The germs natin, the soil, is everything. Sabi dyan, yung germ pala, pwede lang siyang pumasok sa isang katawan kung suitable kung angkot siya doon sa environment na yun. So, ibig sabihin, kapag hindi siya angkot doon, hindi papasok yung germ. Okay. Next, sabi niya, every causal na, whether physical or moral law, contains or implies a promise. Diba? Kung katulad na sa moral law natin, thou shalt not kill. No? It implies a promise, merong promise dahil sa ating Panginoon. Sabi niyan, the transgressions of the physical law is transgression of God's law. As sin results from transgression of the moral law, disease results from the transgression of the physical law. So, maliwanag. Sabi nga sa Exodus 15:26, then he said, I am the Lord your God, and I'll cure your disease if you obey me by doing right and by following my laws and teachings. I won't punish you with the disease. So, maliwanag, sinabi ng ating Panginoon, no, kapag sinunod natin ang kagustuhan ng ating Panginoon, no, hindi niya tayo nabigyan ng karamdaman na tulad ng sa panahon ng mga Ehipto. Okay, next. So, kapapasok na tayo doon sa aking topic na pinamagatang 8 mental steps to perfect health. So, ano nga yan? So, question. What is the best medicine for diseased bodies and mind? Ano nga ba ang pinakamagandang gamot para sa isang may sakit na may karamdamang katawan, ganun din ang pag-iisip. So, ano nga ba? So, una, kailangan magkaroon tayo ng clear conscience. Basahin natin sa Kawikaan 4:20 hanggang 22. Kawikaan 4:20 hanggang 22, sabi niyan, anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Igiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag makahiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo ang ikukuturan ng iyong puso sapagkat buhay sa nakakasumpo. Sabi niyan, no? Sa English, my child, listen carefully to everything I say, don't forget a single word. So, ibig sabihin lang yan, pinapakita lang niya na kailangan talaga natin sundin ang
utos ng aming Panginoon. Kailangan clear conscience tayo pagdating dyan sa pagsunod ng aming sa utos ng aming Panginoon para magkaroon tayo ng malusog na katawan at maging sa ating kaisipan. Kailangan magkaroon tayo ng malinis na konsensya. Okay, pagdating sa pagsunod sa ating Panginoon. Next, sa Proverbs 3, 1, 2, and 8, sabi dyan, "My child, remember my teachings and instructions and obey them completely." Sinabi dyan completely. "They will help you live a long and prosperous life. This will make you healthy and you will feel strong." So, malinaw ang sabi ng ating Panginoon. Kung susundin natin lahat ng kanyang instructions, ang kanyang mga kautusan, teachings, pag sinunod natin ito completely, ay merong kalakip na process. So, nandyan. They will help you to live a long and prosperous life. Diba? Gusto natin yan, magkaroon na magandang buhay, prosperous na pamumuhay. This will make you healthy, magiging malusog, and you will feel strong, magiging malakas. Sabi dyan, cheerfulness and a clear conscience are better than drugs and will be effective agents in your restoration to health. So, pagiging masayahin at pagiging malinis na konsensya. No? Ito ay mas sabi dyan, mas maganda pa sa mga medicines na ini-intake natin para ma-restore agad yung ating kalakasan. Next. Kalawa, una, clear conscience. Pangalawa, happy heart. No, happy heart. Sabi sa Nehemiah 8 verse 10, sa uling talata, ang kagalakan ng Panginoon ay ang iyong kalakasan. No, ang kagalakan ng aming Panginoon ang aming kalakasan. There is absolute truth that we need to consider in the scripture. Sabi nga sa Proverbs 17:22, "A merry rejoicing heart doeth good life, a medicine." No, dapat maging masaya. Maging masaya tayo palagi. Para rin niyang isang gamot, no, sa ating kalusugan pag tayo ay masayahin. Sabi nga ni Redford Williams, ang medical doctor, so meron siyang libro pinapagkatang Anger Heals. Sabi dyan, getting angry is like taking a small dose of some slowing acting poison every day of your life. No, pag tayo pala daw ay magigilitin, no, palagi nagagalit, no, para daw tayo parang unti-unting nilalapon ang ating katawan, no, sa araw-araw, ganyan. So, dapat hindi daw pala tayo gano'ng magigilitin. Okay, sabi nga, di ba may kasabihan, hearty love, today may keep the doctor away. Ayan. Next. So, ano ba ang benefits ng laughter? Sabi dyan, it increases blood flow as much as 15 to 30 minutes workout. So, masayahin ka lang, so, pagpalay ka na tawa, nakitip, para ka na rin palang nag-gym, o nag-workout. So, para ka na rin palang nag-workout. So, gumaganda yung takbo ng sirkulasyon ng dugo. Ano pa? Meron siyang anti-stressor factor. No? Pag palagi tayo na-stress, no? Sa buhay naman natin talagang masama talaga yung stress. Pero ang sabi dyan, no? Tumawa lang daw tayo, mag-iisipin natin na maging masaya, gawin natin maging masaya, so para malabanan natin yung stress sa ating paligid. Next, it decreases asthmatic attacks. Tapos, pinapataas pa niya ang ating stamina. No? Pinapataas pa niya ang ating stamina. Ensures good health, pinapaganda ang ating tulog sa gabi. Elevates mood, pinapaganda ang ating mood. Kung may mga mood dyan, so papagandahin yan. Kung palagi may naging ng ulo, so papagandahin yan kapag tayo ay laging masayahin. Diba? Effective antidote for depression. So, kapag sobrang depression tao, kung naman pala dyan ay dapat maging masaya. No? Dapat pala maging masaya kapag sobrang depressed. Sabi nga sa Proverbs 15:15, the poor have a hard life, but being content is as
good as an endless peace. Okay. Amen. So, saan ko din okay. Basahin natin sa Tagalog. Sabi dyan, Kawikaan 15, lahat ng mga araw na nagdaan, dalakahati at masamahan, ngunit siyang may masayang puso ay may laging pakisahan. Ibig sabihin yan, no, kailangan lang sa ating maging masaya palagi. Sabi dyan, I do not feel happy. How can I be happy? Paano nga daw tayo magiging masaya? Sabi dyan, prune out every decaying leaf and withered branch from your life and manifest only freshness and vigor. Sabi dyan, kalimutan natin ang mga masasamang bagay ng ating mga nakaraan, maging ang mga malulungkot na nangyari. At isipin natin ang masasaya para makita iyon sa amin. Cheerfulness is created by considering the great blessings we enjoy because we are the children of God. We gain happiness through the pleasure of blessing others. No, makakangtan lang ito sa pamamagitan ng pag-iisip na tayo ay anak ng Diyos. No? Mararamdaman natin ang pagiging masaya kung iniisip natin na tayo ay anak ng Diyos. Tapos ganoon din, magiging masaya tayo kung magiging blessing tayo sa ibang tao o sa kapwa natin. Okay. Question again. What thoughts should I think of to promote health of the body and soul? Sabi sa Philippians 4, verse 8. Finally, brethren, keep your minds on whatever is true, pure, right, holy, friendly, and proper. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praises. So, para ma-promote na natin yung katawan natin, para ito yung maging malusog, yung ating katawan, yung body and soul natin, kailangan isipin natin yung kung ano ang tama, kung anong mga ganda, yung holy, yung kasaya-saya sa ating Panginoon, friendly, at yung mga proper, yung tama lang. No? Ito ang makapagbigay sa atin ng, makapag-promote sa atin ng kagandahan, kalusugan ng ating kaisipan, ganun din sa ating pangangatawan. So, yan. Next, but I get bad thoughts that make me sad. Sabi sa Corinthians 10 verse 5, so yung mga katanungan pala natin sa ating kaisipan, so meron talagang sagot na matatagpuan sa ating Biblia kung tayo nagbabasa. Sabi dyan, casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God and bringing it to captivity every thought to be obedient of Christ. So, ibig sabihin yan, yung mga masasamang isip natin, no, dapat iwaksi daw natin yan. So, dapat lang natin iisipin ang ating Panginoon. No? Kailangan natin sumunod, no, sa ating Panginoon. Talagang bigay natin sa ating Panginoon ang ating pag-iisip dahil siya ang Panginoon ang bahala sa atin. Next, gratitude and praise. No, pasasalamat at papuri. Sabi nga sa Philippians 4:16, don't worry about anything, but pray about everything. With thankful hearts, offer up your prayers and requests to God. So, huwag daw natin alalahanin yung anything. Hindi natin problemahin ang mga araw-araw natin sa buhay. But pray about everything. Panalangin natin sa Panginoon. And with thankful hearts, offer up your prayers and requests to God. So, kailangan lang tayo. Hindi po lang problema, Panginoon. Problema kasi. Dapat pasalamatan pa natin ang ating Panginoon o sa mga problema na dumarating sa ating buhay. Kasi ito rin naman ay nagpapalakas sa atin, no? Sa ating pananampalataya, hindi yung agad namin kung agad. Kunwari, nagkamali lang, hindi naman isipa. Parang gano'n. So, dapat hindi daw gano'n. Okay, so, kaya nga tayo nagsusuka dito palagi, para magkakaroon din tayo na malusog sa katawan din ng ating kaisipan. Ayan. Life is a gift of God. Ang mababasa natin sa Iglesia
Genesis 3 verse 13. Okay, babasahin. Genesis 3 verse 13. Ang sabi diyan, at ang bawat tao rin naman ay marapat kumain at uminom, at magalang sa kabutihan sa lahat diyang gawa, diyang kaloob ng Diyos. So, dapat enjoy din natin yung ating buhay. No? Lahat na natatanggap natin ng blessing sa ating Panginoon, no? So, lahat na natatanggap natin ay ito ay galing talaga sa ating Panginoon. So, maging mapagpasalamatin tayo, no? At magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Kasi lahat sa gift of God. So, napakagandang mabuhay. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5 verse 18, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for saying concerning you. No? Dapat tayo talaga maging mapasalamatin. Okay? This command has assurance that even the things which appear to be against us will work for our good. All things work together for good to them that love God, and to them who are called according to His purpose. Sabi niya, whosoever praise glorifies me, sabi ng Panginoon. God desires that the whole life of His people should be life of praise. So gusto ng ating Panginoon na ang buhay natin ay puno ng papuri sa ating Panginoon at pasasalamat. Just this way is made known upon this earth. No, para makita din ng ibang mga tao na pinapakita natin sa kanila na yung buhay natin ay masagana. At makita na pagtulong din sa ating kapwa. To saving health among all nations. No, ipakita rin natin sa ating mga kapwa ng ating Panginoon ay nagpapagaling sa ating tayo ay nagkaramdaman. Pagpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Okay, next. Claiming God's promises by prayer. Sabi dyan, the Lord is very faithful and of tender mercy. Sabi sa James 5:11, He healeth the broken in heart and bindeth up their wounds. No? Sabi dyan sa Psalms 147 verse 3. Tapos, Jesus promises, and all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. No? Kung anong humingi natin sa ating Panginoon, dapat pananampalatayaan natin ito. Hindi yung nagkakaroon tayo ng doubt. No, kasi hindi na nga natin, iba sa tayo nag-doubt. Pero kung may dahilan ng Panginoon ka, bakit hindi niya agad ito binigay sa'yo, ibig sabihin, merong nararapat, merong right time na para sa'yo, so maghintay lang. Pero, magkaroon tayo ng faith sa lahat ng ating hinihingi, so maniwala tayo yung parang kinukulit pa natin ang ating Panginoon, pero huwag naman ganun. And he also says, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. So lahat ng mga text niya sa Bible ay napakaganda, di ba? So, yung mga lahat niya ay nagbibigay sa atin ng promises. So, kung tayo lang talaga ay susunod sa ating Panginoon. Sabi nga sa James 5:15 says, the prayer of faith shall save the sick. The Lord will heal them, and if they have sinned, He will forgive them. O lima, forgiveness. No? Dapat meron tayong forgiveness. It is important to realize that one cannot experience the joy and peace of God without having first experience His forgiveness. So, hindi nga naman talaga natin ma-experience yung kasiyahan at saka yung peace sa ating Panginoon kung hindi niya tayo munang pinatawad. No? Hindi natin na-experience yun. Patulad ng the story of the paralytic found in Christ's healing for both the soul and the body. The spiritual healing was followed by physical restoration. Sa panahon natin ngayon, thousands are suffering from physical diseases, katulad din na paralytic man doon sa Bible. Are longing for the message they see
are forgiven. So, kasi itong paralytic na ito ng tao ito ay hindi lang naman yung sakit niya ang kanyang gustong pagalingin, kundi yung kanyang kasalanan. No? Yun kasi yung gusto niyang ilapit din sa ating Panginoon. They can find no relief until they come to the healer of the soul, which is Jesus our Lord. The peace which He alone can give imparts vigor o lakas o sigla sa ating kaisipan at sa ating pangangatawan. God promises that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. When we come to ask mercy and blessings from God, we should have a spirit of love and forgiveness in our own hearts. Tama ba? Diba dapat magkaroon tayo ng ganyan? Next, kanin, to love others. Sabi nga sa John 13:34, a new commandment I give unto you, that you love one another as I love you. Giving love is a powerful healer. Ito yan. Siyempre doon sa mga may sakit, di ba ano pang kailangan nila? Care, love. Kaya nga, giving love is a powerful healer. When you love, pag ikay nagmamahal, your immune system is energized to fight against the disease. Love changes the chemical pathways of the brain, and this improves your body's resistance. So, di ba pag yung pagkatao mo ay puno ng pagmamahal, so yung kasi yung brain na activity mo, so nagganyan din, nag-secrete siya ng mga stimulating hormones para i-trigger niya yung ibang mga hormones para mag-release ng mga chemicals. So, kasi pag masaya ka, yung katawan mo kasi parang na-energize, di ba? Kasi pag malungkutin ka, napapansin mo, parang nangihina yung katawan nyo. No, ganun yun. Question, there is someone I just do not love. What do I do? There are many ways to develop appreciation and love for a person, but one of the most effective ways is to include the person in your intercession at the throne of grace. It is difficult to dislike someone for whom you are praying for. Or, God changes your heart as you pray for that person. Totoo naman. No, kung meron mga galing na tao, no, sabi kasi ng Panginoon, ang utos niya sa atin, buhalin natin ang ating kapwa. Eh, paano kung may kagaling na tayo ng tao? So, para nga hindi tayo magalit sa isang tao na yun ng matagal, so dapat daw, ilalapit natin ito sa ating Panginoon. Dapat sinasama natin ito sa ating panalangin. Kasi later on, no, habang sa pinapanalangin natin ito, kasi babaguhin din naman ng ating Panginoon ang ating sarili, ang ating isipan, ganun din sa ating puso. So, maggustuhan din natin ang ating kapwa. So, ganun lang. So, totoo yun, kasi ako na-experience ko yan. So, may kagaling talaga ako sa ako. Pero nung pinatagalan, sabi ko, pero hindi ko pa alam ko na dapat ipag-pray. Hindi ko pa alam yun. Pero naisip ko na dati, may sinama ko talaga sa prayer. Tapos later on, pinatagalan talaga, pero hindi na ako naging sa kanya. Pag nakikita ko siya, hindi na ako naging galit. So, ganun pala ang sikreto. Kaya na nabasa ko ito, sabi ko, oo nga. So, totoo nga naman talaga, pag nilalapit ko sa Panginoon, ang Panginoon na talaga ang pangalan. Siya na ang gagawa ng paraan para sa atin. Kapito, helping the needy. Sabi nga sa Isaiah 58, 6 verse 8 hanggang 8, sa Isaiah, saan mo sa amin? 58. Hindi ko na kasi nailagay kasi mahaba. So, basahin mo na lang. 58, 6 hanggang 8. Ang sabi, Isaiah 58, 6 hanggang 8. Hindi ba ito ang ayuno na aking pinili na talagin ang mga tali ng kasamaan, na pag-aanin ang mga kasan at papaginglayain ang napighati at iyong aalisin ang lahat na atang. Hindi ba ang
magbahagi ng iyong tinapay sa gutom at dalhin mo ang iyong bahay ang bukas na walang tutuluyan. Pagka nakakita ka ng hubad ay iyong bibisan at huwag kang magbubli sa iyong kapatao kung magkakaroon sisikat ang iyong liwanag na parang umaga at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw at ang iyong katuwiran ay mumuna sa iyo. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod. So sinasabi lang dyan na kailangan maging matulungin tayo sa ating kapwa. So kung ano man meron tayo, dapat ibinabahagi din natin ito sa ating kapwa. So patuloy na sinasabihan tayo ng Panginoon na dapat ito ang gawin natin. No, kung meron naman tayo, tulong din natin sa ito sa mga nangangailangan. Yan kasi ang utos sa atin ng Panginoon. No, helping the needy. Doing good is an excellent remedy for disease. The pleasure of doing good to others imparts a glow to the feelings which flashes through the nerves and quickens the circulation of the blood and induces mental and physical health. The blessing of God is His healing power. And those who are abundant in benefiting others will realize the one whose blessings in both heart and life. To love and to labor is the sum of living. So kapag ang gusto kasi ng Panginoon, huwag tayo pag may sakit tayo, huwag natin masyadong kawahan ng ating sarili. So kasi isipin natin na mas meron pang nangangailangan. Hindi yung may sakit ako, dapat ako ang unahin nyo, ako yung itahan nyo. Hindi gano'n. Huwag daw gano'n ang ating pagkaisipan. Kasi pag gano'n, parang dinadagdagan pa natin yung ating sakit sa ating katawan. So dapat, nagiging masaya din tayo sa pag-alala sa ibang tao, sa pagtulong sa ibang tao. Kasi sabi nga dito, no, papagalingin din tayo ng ating Panginoon, ganun din ang ating kalooban. Kasi sabi dito, the pleasure of going good to others imparts a glow to the feelings which flashes through the nerves. Kasi merong nilalabas ng mga chemicals ang ating katawan, no, para pagandahin ang ating pangangatawan, ang ating kalusugan, ganun din ang ating kaisipan. Sabi nga, to love and labor is the sound of living. Next, sweet words. Panguli. Sweet words. Sabi sa Proverbs 16:24, mga maligayang salita ay parang tulog-tulitan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto. O kagalingan doon sa mga buto. Sabi nga sa Proverbs 18:20-21, make your words good, you will be glad indeed. Words can bring death or life. Talk too much and you will get everything to say. So, dapat pala, sabi natin sa ating kapwa ay puros kagandahan. Hindi yung puros, kasama. Kasi yung mga sinasabi natin sa kanila, sabi dyan, words can bring death or life. Pwede magbigay ng kamatayan dito sa binibigyan natin ng salita. Sabi dyan, talk too much and you will get everything to say. So, babalik na sa'yo. Kung may mga masalitang sinasabi ko niyan, ay sinasabi ko rin sa iyong kapwa. Sabi nga sa isang medical research na sinagawa sa eskwelahan sa Amerika. So, meron silang ginawang research. Kasi doon sa mga groupmate na yun, merong group A, merong group B. Sa group A, doon yung mga palaging nagtatampuhan, yung mga groupmate. Doon naman sa group B, doon yung mga masayang pag-groupmate. So yung mga nag-aaway ng mga roommates, no? Kasi syempre, totoo nga naman, kapag mag-aaway ng mga kasalubong mo, yung mood mo, nagiging na rin, nagiging parang nagiging mahina. O parang nag-i-invite ka lang na sakit sa iyong katawan. Kasi nga, yung nagiging matanglay ka. So, ibig sabihin, papasukan lang yan ng sakit. So, dapat, magkaroon tayo ng makikipag-usap sa kapwa na dapat bibigay lang na nakitaas natin siya na magbigay ng kapurihan sa kanya. O hindi yung mga masasakit na salita ang sinasabi natin sa ating kapwa.
Sabi nga, di ba, ni Fort Williams, getting angry is like taking a small amount of tongues flowing up the portal every day of your life. How can I make sure that my words are a good instrument? So, yung tanong, if your thoughts are right, then your words will be right, di ba? And your words will only be right if your thoughts are right. Summary. So, paano nga ba tayo magkaroon ng statement at paano tayo magkakaroon ng malusog na kaisipan na nangyayari ng ating kalusugan, mga katawan? Una, clear conscience. Kapag magkaroon tayo ng malinis na kaisipan, konsensya, at gusto ng ating Panginoon, pinuna. Next, ating heart. Magkaroon tayo ng masayang puso. No? Dapat maging lagi tayo masiyahin. Huwag natin isalahan ng mga kalusugan sa ating mag-iisip. Next, gratitude and faith. Dapat magkaroon tayo ng pasalamat at pagpuli sa ating Panginoon. Making God's promises by prayer. So, lahat naman ng mga promises na binibigay sa ating Panginoon, talagang tinutupad naman niya para sa atin, di ba? So, next, forgiveness. Dapat magkaroon tayo ng pagkatawad. No? Next, to love others, helping the needy, and sweet words. So, lahat ng yan, pag sinunod natin lahat ng yan, ay pagkakaroon tayo ng malusog na kaisipan, ganun din sa ating pangangatawan. No? Kung ating lamang susundin ang lahat ng yan. So, ito po ang aking dalangin sa gabi ito na magkaroon tayo ng walong sa isipan na ganyan para magkaroon tayo ng magandang isipan, ganun din sa kagandahan ng ating pangangatawan. Standing on the promises. I bring lahat. Standing on the promises. Sing. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Nagpapasalamat po kami sa gabi ito na kami po ay ginabayan sa pagsamba sa gabi ito. Ama, nagpapasalamat po kami ng marami. Ganun din po, Ama, ang aming mga panalangin ay ito'y nilalapit namin sa inyo na nawain niyo po ang turunan at pinasampalatayanan namin ito. Ama, humingi po kami ng gabay sa aming pag-uwit, nawa pagkaingalan niyo po kami hanggang sa kayo makauwi sa aming mga tahanan. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming salamat sa pangalan niyo sa aming nagpagligtas. Amen.